Kamusta mga ate, kuya, beshi? Si Chari po ito mula sa The Sun, Moon, Stars, PH Tarot. Ipapaalam ko lang po na ito po ay isang general read o pangkahalatang pagbabasa at maaring hindi lahat ay magtugma sa inyong sitwasyon. I-check din nyo ang inyong Moon, Rising at Venus sign. Baka doon mas tumugma ang read para sa inyo. At kung ang mensahe ay tama sa inyo, paki-like lang po at mag-subscribe kung hindi pa ninyo ito ginagawa. Okay, mag-umpisa na po tayo. Hello po mga ate, kuya, beshies. Kamusta na po kayo? Andito ulit ako si Shari para gumawa ng another reading, and this is for the sign of Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus. And of course, welcome po yung mga cross-watchers ni Aqua at yung mga bago po nating mga viewers. Tingnan po natin ngayon kung anong mensahe ang makukuha natin para sa iyo, Aquarius. Kung ano yung dapat mong abangan. Volunteer. Okay, so parang talagang ugmang-ugma to sa'yo, Aquarius, kasi ikaw yung taong alam mo yung iniisip mo yung pangkahalatan, para sa lahat ng tao, and you love to volunteer, no? Ibibigay mo ang iyong serbisyo, no? Talagang kusa mong gagawin ito na pagbibigay serbisyo sa mga taong alam mo nangangailangan ng iyong tulong. Napaka-generous mo doon, no? Pagdating sa mga ganyang pagtutulong, no? You really volunteer yourself. Hindi ka maramot pagdating dyan. Iniisip mo kasi yung kung ano yung ikabubuti ng nakararami. Kaya kung ba na natin pagdating sa negosyo, kung ano yung o business or work or money, kung ano yung message para sa'yo dito. Aqua, we have the 5 of Pentacles, the 10 of Swords, and the Empress. Bottom na is the Strength. Okay? So, dito, yung umpisa natin dito, Aqua, is the 5 of Pentacles. Ito yung pakiramdam na parang hindi ka nabigyan ng hustisya pagdating sa iyong efforts, no? Yung pwedeng sa trabaho to or sabihin natin sa negosyo o yung kaperahan mo. Na kung sa trabaho, syempre, nagsumikap ka naman, ginagawa mo naman yung trabaho mo araw-araw, kung anong binigay sa yung responsibilidad, ginagawa mo lahat ng iyong makakaya para magampanan ito ng mabuti at tama. Pero kahit gano'n, parang hindi pa rin naging sapat yung effort na yon. Kung ba sa negosyo naman, nag-try ka, no? Masipag ka, naniwala ka talaga na magkakaroon to ng magandang sabihin nating profit, no? Eventually, yung negosyo tatagal at magugustuhan ng publiko kung ano man yung ino-offer mo, produkto man to o serbisyo. Pero ang nangyari is parang nakita mo na hindi nag-work out, no? Hindi siya naging matagumpay. Ganon din sa kaperahan, kung ikaw nagpipilit mag-ipon, talagang nagpa-practice ka na itabi kahit sabihin natin na ilang hundreds or whatever money that you can save, no? Kasi meron kang goal na makapag-ipon at eventually may mabili sa pera na yon. Hindi nangyayari, okay? Ang naging ending pa nga is ito, 10 of Swords. Naging very frustrating sa'yo yung mga pinagdaanan mo na all the time akala mo okay, no? Pero pakiwari mo dito, talagang parang iniwan ka lang sa ere, yung inabandon ka na wala ka man lang kalaban-laban na
madepensahan yung sarili mo, yung tipong akala mo parang yung mukhang aping-api ka dito, yung aping-api talaga. Pagdating sa sabihin natin sa trabaho, merong siguro hindi ka naging may nangyari rito na parang hindi ka nabigyan nga ng magandang pagkakataon, o kung meron ka man naging issue sa kumpanya, hindi nabigyan ng magandang paraan o pagkakataon para makapag-explain ka mabuti, mga things like that. Parang talagang may pangyayari dito na parang binaliktad ka, ikaw pang nadiin, something like that, no? Yung feeling talaga na you were abandoned, or you parang walang support, no? Walang support system sa'yo. Kaya yung pakiwari mo talaga is ito na. Ito na yung ending nito no? Ito na yung pagtatapos na talagang nasaktan ako, no? That is the conclusion or the ending. Nasaktan ako sa nangyari. Pero dahil kasi meron kang matatag na paninindigan, no? Being the Empress, gusto mo talagang ipakita na o patunayan na hindi, babangon muli ako at tutulong at tatayo ako at mas magiging successful pa ako sa susunod kong gagawin o endeavor. So, ito, yung energy ng Empress is somebody who is really above everyone, no? Pinapakita niya na siya ay nagsisimbolo ng pagmamahal at abundance, no? This is an energy coming from a Taurus or a Libra, or meron siya nito sa kanyang chart. Kaya ang sinasabi dito at the end card is the Strength card, a Leo card. So sinasabi na lakasan mo loob mo, be confident, you can do this, kayang-kaya mo to, na tumayo at maging mas magaling pa do sa dati. Kailangan mo lang maniwala. You only need to believe that you can do this. Okay, so yung lakas na yon, yung confidence na yon, ang magtutulong sa iyo para makaangat ka, makatayo ka muli. So let's clarify bakit andito yung 5 of Pentacles. Bakit andito yung 5 of Pentacles? We have the King of Swords, the Fool, and the 7 of Wands. Yung pakiwari mo na parang iniwan ka is of course with the King of Swords. Yung alam mo yung gusto mong sabihin o makipag-usap ng masinsinan. At the same time, act foolishly, no? Yung gumalaw, maging sabihin na natin na talagang yung idea mo o yung attitude mo na hindi, kailangang umaksyon ako kailangan gumalaw na ako, kailangan may mangyari, hindi pwedeng stagnant lang ako dito. At the same time, ang magiging parang defense mechanism mo is the 7 of Wands, is maging very protective about yourself. Parang sinasabi mo dito, hindi, ang action na gagawin ko is this time magiging protective na ako sa sarili ko, poprotektahan ko yung sarili ko, no? I make sure na hindi ako masasaktan, diba? Kasi with the energy of the King of Swords na pag-uusap ng talagang masinsina, ng straightforward communication, syempre maraming malalaman dyan, maraming masasaktan dahil hindi naman lahat ng tao nakakatanggap ng katotohanan, diba? Pero talagang lalakasan mo yung loob mo at ipapakita mo na hindi, kaya ko to kaya ko tong maging ganitong kabilis umaksyon,
Kasi alam ko na dapat i-depensa ko sarili ko. No? Alam ko na dapat protektahan ko yung sarili ko. Okay? So, bakit andito yung Ten of Swords? Bakit andito yung Ten of Swords? We have the Page of Swords, the Eight of Cups, and the Six of Cups. Nagkaroon ng pagtatapos kasi merong message ka natanggap na straight to the point, no? Yung mensahe na to na talaga namang honest, na sinasabi dito na aalis na ako, or talagang I think this is the time that you decided to resign or walk away or go away dito sa ginagawa mo, or ito yung nag-decide ka na, sabi mo, ayoko na, titigil ko na tong negosyo na to. Because yung tao na ina-expect mo na tutulong sa'yo, somebody from your past, is the one that, kung ba parang may umalis, may nawala. No? Ito yung, I think, ini-expect mo kasi na itong taon to yung tutulong nga o makakasama mo, or sabihin natin na magiging kapartner mo pagdating sa business, nawala siya, umalis siya. Kaya parang ang isip mo is, wala na, tapos na, hindi ko na to magagawa without my partner. I think that the reason is kailangan niyang mawala o umalis or to do something else. Kaya parang ikaw, pakiwari mo, nagkaroon na tanong pagtatapos, no? This is an ending already, na nasaktan ka kasi hindi mo akalain na magiging ganun yung katapusan ng inyong partnership, yung business partnership nyo. Now, the same with work. Baka nakatanggap ka rin ng mensahe na, nakatanggap ka ng mensahe saying that maybe the company needs to close, kailangan na magsara, kailangan ng magbawas ng tao, something like that. Kaya kung gaba merong kailangan mo nang umalis o mag-resign o itigil na yung pagtatrabaho dito kasi yung akala mo nga na tatagal sa'yo, hindi ganun na nangyari. Okay? Now, ba't andito yung Empress? Ba't andito yung Empress? The Knight of Wands, the Three of Wands, and the King of Wands. Okay, so the probability that you be like this, no, the Empress, makatayo ka at patunayan mo na talagang kaya mo to on your own. The Knight of Wands is somebody na kung ba parang in and out, no? In and out siya. Yung tipong idea na hindi mo mapagkakatiwalaan na naandyan all the time. Yung probability na may time na wala siya kahit kailangan mo yung oras na yun. And with the Three of Wands, nag-iintay ka eh. Iniintay mo yung dumating, yung pagkakataon na dumating na to. Yung somebody na in a way na magkaroon ka nung ano na to. Itong King of Wands kasi is a fire sign, Aries, Leo, or Sagittarius. So meron siya nito sa kanyang chart na talagang may action. Yun talagang somebody na very passionate sa ginagawa niya. Magaling siya, very creative, no? Talagang determined, yung qualities na yun, and willing to explore, no? Hindi siya takot, naggumalaw, umaksyon. Yun yung hinahanap mo eh. I think you're looking for or waiting for that person to come, or maybe that kung ba yung energy na yon na dumating sa'yo para yung kung feeling mo na ito yung tama na tao or enerhiya na para mas magkaroon ng katuparan yung gusto mong mangyari sa'yo, sa career mo, sa pera mo, sa trabaho, yun. Kasi yung energy ng King of Wands is talaga namang masayahin, talagang
sige lang, determinado, kumikilos, hindi siya titigil hanggat hindi niya na-achieve yung kanyang goal. Talagang, in other words, wala siyang kapaguran, no? Gagawin at gagawin niya yon. Lalo na kung matindi yung nakikita niyang kanyang ah, yung ano ba tawag doon, yung goal, yung gusto mong magawa o makita na outcome, talagang iintayin mo na mangyari yon, no? Hindi ka titigil hanggat di mo na-achieve. So ganun sila, achiever kasi sila, no? They make sure that they would get whatever they have wished for or worked for. Kaya ganun din yung ikaw, no? Yun yung hinahanap mo, to be able to be the empress. So ano yung dapat mong abangan is, of course, meron naman there is somebody that will be coming in. Kasi you are waiting for this, no? With the Three of Wands, iniintay mo tong dumating. Iniintay mo. Kasi, maybe itong qualities na to, which is not really a good quality, the Knight of Wands, is, yung sabi ko nga sa'yo, you cannot depend on this. Hindi mo pwedeng, yun lang, no? Hindi mo siya masasabi na ito na yun. Kasi nga, hindi siya steady. Hindi katulad nitong King of Wands na alam mong sure ka talaga dito sa tao na to. So, I think you will be waiting for this type of person o itong energy na to. Diba sabi ko nga, somebody maybe with a fire sign sa kanyang chart, no? Aries, Leo, or Sagittarius, o ito yung kanyang sign, no? Sa kanyang chart. So, just be mindful that there will be somebody coming in na merong ganitong qualities. You're waiting for it, pero dadating siya. Okay? Yun yung abangan mo. Ano po yung message mo for Aqua? Last quarter moon in Gemini, clear your mind. Yep. Liwanagan mong yung pag-iisip para mas marami ka talagang, alam mo yun, maayos mo kung ano yung magiging takbo ng iyong tadhana. Kasi pag magulo ang isipan, wala di ba? Ano nangyayari? Wala naman. Wala talaga nangyayari, which is not what you wanted. Gusto mo kasi syempre, meron maging outcome, magandang outcome. Kaya kailangan, sinasabi dito, clear mo muna yung isipan mo, okay? To make sure that this is exactly what you wanted to happen. Now, pagdating sa pag-ibig, tingnan natin kung ano yung makukuha nating mensahe. For Gemini, we have Temperance, Star, and the Page of Cups. Bottom niya is the Knight of Wands. Now, yung first card mo dito, Aqua, is the Temperance. Ito yung humihingi ka ng balance, or kung meron ka man experience dito na hindi maganda sa love life mo, yung past love life mo, you're asking to be healed first. Gumaling ka. Yung mag-get over mo na yung naging dating experience mo dito, at maging balance ka na eventually, no? Matemper mo yung emotions pagdating sa relationship o dito sa tao na to na nakasakit sa'yo. Okay? So, yun yung gabat tinitignan mo o yung hoping na mangyari. Kasi dito, again, kung titignan mo, itong dalawang card na to is all about healing and balance, no? The Star, this is the manifestation, no? Yung kung gusto mo itong mangyari, and this is what you've been praying for or asking God or the universe na, please, so, sana talaga ma-overcome ko na itong pinagdaanan ko relationship na to. That is why, kung titignan mo, pareho sila. They're pouring cups, no? Yung isa, naka-pour dun sa, kung sa water, yung isa sa earth. The same thing, ito, yung paa niya nasa water,
yung isang paa nasa earth, and pouring the 2 cups, no, sa isa't isa to create that balance. Diba? So, ito lang isiniisip mo talaga is yung ma-heal, no? Gumaling ka, ma-overcome mo yung naranasan mong experience na to sa relationship. Kasi mahirap naman talaga, lalo na kung naging masakit yung naging ending ng inyong relationship o yung pinagdaanan mo, kung ano man yung sitwasyon mo, no? Take it as it resonates, Aqua. Talagang wala kang hihilingin sa Diyos kung hindi, sana po gumaling ako, sana po ma-overcome ko to, makalimutan ko na siya, mawala na yung sakit sa puso ko sa kanyang mga pinagagagawa sa akin, no? Kaya ang inaano mo, yung minamanifest mo dito, no? Makatanggap ka ng message of love, no? Isang mensahe ng pag-ibig. Itong Page of Cups kasi is the messenger of love, no? Umpisa man lang to, maliit pa lang to, pero at least alam mong may mensahe. There is going to be a message of love that will be coming in. Yung lang, tignan mo kasi maigi, kasi with the Knight of Wands, no, itong energy na to, yes, this is very exciting, fun, no, masayahin, masarap kasama, pero ito yung enerhiya na hindi tumatagal, hindi siya palaging naandyan sa tabi mo, hindi siya consistent, at hindi mo siya pwedeng asahan na magiging constant companion. Hindi siya ganon, no? Ito yung enerhiya na labas-pasok sa mga tao na yung gusto lang niyang magkaroon ng relationship o gusto niyang makasama ng mga oras na yon. So, be mindful na baka yung tao na to, oo nga, nag-offer ng love, which is possible, kaso baka hindi yung taong o tamang tao na ine-expect mong dumating sa'yo. So, tignan natin, bakit andito yung Temperance? Bakit andito yung Temperance? We have the Devil, the Four of Wands, and the Five of Pentacles. You're trying to heal. You're trying to heal from a devil energy. May nangyari nga, sabi ko sa inyo, di ba? There must be something that happened in the past na talagang nag-create ng negative feelings na to. May ginawa sa yung hindi mabuti, hindi merong, alam mo na yung pagsisinungaling, panloloko, lilinlang, pagkakaroon ng iba, ng karoon third party, no? Yung mga ganong sitwasyon. Something that is very tempting. Na-tempt siguro yung person mo, no? Natukso, in other words. So, yun, na nagdulot syempre ng frustration o sakit sa damdamin, di ba? Yung ayaw mo naman syempre merong ka-share sa iyong relationship. Kaya, ikaw, nasaktan ka. Nakita mo na itong probability o imposibilidad na maging kayo, no? Magkaroon na maging kayo'y maging mag-asawa eventually, malabo. Kung gaba lumabo na. Kasi nga dahil sa ginawa niya dito. At ang nagiging kung gaba ending o nararamdaman mo sa kanya is iniwan ka na lang sa ere. Binaliwala ka. Kung gaba parang wala, inabandon ka. Naging option ka na lang, no? Kung gaba yung dati, sige, ikaw muna, pero nung di pa ako nakita ng iba, di ba? Ikaw muna, pero nung nakakita na ng iba, iniwan ka na. Parang ganun yung dating, no? Kaya ang sinasabi nga dito with the Temperance is i-temper mo yung yung emotion mo. Masakit, oo, totoo, yung ginawa niya, hindi naman talaga mabuti. Lalo na kung ikaw ay yung taong tapat, no? Tapat magmahal. Pero lahat tayo dumadaan dyan. May rason kung bakit tayo binibigyan ng mga kasama o partner or love life
na nakakasakit sa damdamin kasi meron tayong kailangang matutunan muna, no, sa pakikipagrelasyon para do sa susunod na relationship mas okay na siya. Okay? Hindi madali. Lahat naman tayo dumaan sa heartache at one point in our life, no? Kung nakailang relationship ka na, meron kang dadaanan na talagang parang ang sakit sa puso. Yung hindi mo akalain na mararamdaman mo to sa tao na to. Okay? So, tignan natin kung bakit andito yung star. We have the Four of Pentacles, the Ace of Pentacles, and the Three of Wands. Now, wini-wish mo you made a manifestation, no? Sabi mo kay God, God, please, tulungan mo naman ako. Gusto ko makalimot dito. Sobrang sakit talaga nung ginawa niya sa akin. Pero, nag-hold tight ka. Hindi ka bumitaw. Kung other words, hindi ka bumitaw sa idea na may pagkakataon pa, meron ka pang pag-asa na magkaroon ng panibagong pag-uumpisa sa isang relationship. At yun yung iniintay mo. Okay? Iniintay mo yan. Hindi naman masama mag-intay kasi malakas nga yung iyong belief, no? Yung paniniwala mo dito na alam mo talagang pinakikinggan ka ng Diyos at yung hinihiling mo dito ay eventually ibibigay niya sa'yo. Okay? Kaya kung gaba parang iniintay mo mangyari. Now, ba't andito yung Page of Cups? Bakit andito yung Page of Cups? We have, the Two of Cups, the Queen of Wands, and the King of Cups. Wow. Aqua. Yung message of love na to, the message of love that you will be receiving is somebody na coming from this person na magiging partner in life. Kung gaba parang siya na yung the one. Siya na yung iniintay mo na dumating sa buhay mo. And this person is very attractive. No? I'm talking about babae, lalaki, parehong maganda. Parehong may itsura. Ibig sabihin, maganda siya at gwapo siya. Okay? Kikita si resonates kung ano yung gender. Now, itong tao na to is also hindi lang attractive, pero yung talagang yung matipong mga ladyosa dating. Yung mga ganun ka yung siguro hindi naman lahat makikita yun, but ikaw sa paningin mo ganun siya kaganda, no? Yung na-attract ka talaga, may attraction talaga, and you find this person to be creative, no? Masarap kasama, very pleasant yung kanyang personality, no? Talagang tipong pag wala itong tao na to, parang wala, patay yung party. Tipong gano'n. Siya yung bumubuhay sa party. Okay? Masarap kasi siya kasama. You will really enjoy being with this person. At hindi lang yon, kung hindi, punong-puno to ng pagmamahal para sa'yo. With the King of Cups. Okay? Punong-puno siya ng pagmamahal para sa'yo. Which is, masasabi ko na, napakaswerte mo naman. No? This message of love, ito yung abangan mo. This is what you should be waiting for. Diba? You're waiting for this. Iniintay mo to. And iniintay mo yung message na to na manggagaling sa partner mo, magiging partner mo for life. Ang qualities niya is both a fire sign and a water sign. So fire, meron siyang Aries, Leo, or Sagittarius sa kanya or sa kanyang chart, at meron din siyang Cancer, Pisces, or Scorpio,
or meron siya nito sa kanyang chart. Okay? So, napakaganda ng ano niya, sinasabi niya dito, naaabangan mo. Tignan natin kung ano pa yung message niya. Sabi dito, wait. Don't rush into it. Allow nature to take its course. Okay? Mag-intay ka lang. Okay? Yun yung sinasabi, mag-intay ka lang. Huwag ka mainip. Kasi, ano to kung ba parang si God na nag-orchestrate kasi you ask for it, no? You wish for it. Diba? I told you na you were talking to God, na sinasabi mo na gusto mong ma-overcome ito nangyari sa past. Kaya, napakinggan ka naman no? God heard you. Kung ba, kumahawakan ko Narinig ka naman ng Diyos. Kaya ito, binibigay niya sa'yo. Imagine mo, of all the cards, bigla siyang lalabas sa Two of Cups. Hindi yan you see me shuffle. Bigla siyang lumabas, diba? So it's meant to be. Meant to be na makilala mo talaga to. Mag-intay ka lang. Yun ang sinasabi dito. Huwag kang nagmamadali. Huwag kang masyadong atat na atat. If you would excuse my French. No? Kaya, it will come na sa best time, perfect time for you to meet. Just continue doing what you're doing, no? Every day. Kita mo, ayan na, dadating yan. Hindi mo na mamalayan. So, kailan po yung pinaka-timing nito? Hindi pa siya nangyayari. See? Things will unfold as they are meant to. Kaya talaga, intay mo lang kasi mangyayari siya na mangyayari kung kailan talaga siya napapanahon para mangyari. Okay? Kaya huwag ka mag-alala. Huwag ka mainip. Gawin mo lang at maniwala ka at continue to believe that it will happen for you. Just be patient about it. Okay? So, kung kanino mang Aquarius itong nakuha nating enerhiya, sana nakatulong ito sa inyo ng malaki. Maraming salamat sa pagsama mo sa akin sa pagbasa na to. Sa susunod po muli, ingat ka and God bless.